Welcome to Donmar TV News Channel. Bombo Jane, Bombo Dave, muling sasabak nga sa out-of-town activity si Pangulong Duterte ngayong araw ng Biyernes. Papunta ng Bohol ang Pangulo para pangunahan ang pagbubukas ng 7 seaport development projects sa Tagbilaran City. Ang 7 seaport projects na takdang pasinayaan ng Pangulong Duterte ngayong hapon at bubuksan ay ang Port of Catagbacan, Port of Talibon, Port of Maribojoc, Port of Tagbilaran, Port of Jagna, Port of Tapal at Port of Ubay. Ang matapos na proyekto ay bahagi pa rin ng Build program ng Duterte administration na magsisilbing rising stature ng Bohol bilang major tourism destination at economic powerhouse. Inaasa makasama ng Pangulo sa nabanggit na event sina DOTR Secretary Arto Togade, Bohol Governor Arthur Yapa at J. Daniel Santiago, General Manager ng Philippine Ports Authority. Samantala, idagdag ko na lamang Bombo Jane, Bombo Dave, dahil ngayon lamang ay kinumpirma ni Executive Secretary Salvador Mejaldea na nilagdaan na ni Pangulong Duterte bilang ganap na batas ang panukala na magpapaliban sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM elections sa 2025. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Dinazo nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo Raymond, kasama pala ni Pangulong Duterte sa kanyang biyahe ngayong araw yung ilan sa kanyang mga cabinet members papunta doon sa Bohol. Inaasahan ba natin, Bombo Raymond, na magkakaroon din ng mga kahit kaunting pagpupulong si Pangulong Duterte kasama yung kanyang gabinete patungkol naman sa magiging mga alert level status o quarantine restrictions sa iba't ibang mga lugar sa susunod na buwan, lalong-lalo na ngayon October 29 na, ngayong araw, Bombo Raymond? Well, wala pa nakaschedule Bombo Dave. Pero ang asahan natin ay magbibigay ng talumpati si Pangulong Duterte. Tingnan natin dahil nagpapatuloy naman ang press con ngayon ni Secretary Harry Roque, ang spokesperson ng Pangulo at ng IATF, kung meron siyang bagong announcement kaugnay sa mga bagong alert level status sa Metro Manila at ilang bahagi ng bansa at siyempre yung mga quarantine classifications ng mga hindi pa ilalim sa alert level system, Bombo Day. Grabe, nakakatawa lang kasi masyado nilang hina-hype up yung Oxford na issue about kay BBM. Aware ba sila na wala talaga kaming pakialam doon? Akala siguro nila, di ba, madi-disappoint or madi-discourage tayo sa mga ginagawa nilang propaganda. Nek nyo, alam na namin ang gusto nyong gawin. Alam nyo, tips ko sa mga media, mag-focus kay Lenny. Kami na bahala kay BBM, focus lang kay Lenny, ano ba? Tapikin nyo rin kung ano-ano na kasing sinasabi. Sa kakaganyan nyo kay BBM, mas lumalakas ang puwersa ni BBM. Kaya bahala kayo sa mga buhay nyo. Basta kami, solid BBM kami. Na-watch nyo ba yung interview kay Amy Marcos patungkol kay Lenny? Nagets na which is yung sagot ni Amy Marcos sobrang ganda. Never niyang siniraan si Lenny, 'di ba? Never niyang binadmouth si Lenny. No, hindi siya talagang nagsabi ng masama about kay Lenny. Yan dapat, yan yung tinatawag na woman empowerment. Despite sa lahat ng sinasabi nila patungkol sa mga Marcoses, despite sa lahat ng mga accusations na pinagbabato nila, 'di ba, sa mga Marcoses, sobrang professional nila at hindi talaga sila gumagante, no, at nagsasabi ng mga masasama. Naway gayahin ni Lenny. Si Lenny kasi wala nang magandang sinabi. Tapos mag-e-expect kayo gugustuhin siya ng tao. Olel. Curious lang ako. Ano na naman kaya ang ibabato nila kay Bongbong Marcos? Kasi lahat binato na, hindi pa rin effective eh. Lahat inaccuse na sa mga Marcos, hindi pa rin umi-effect. Kasi padami ng padami ang sumusuporta kay BBM. Tapos ngayon, mag-1 month na po ang Oxford issue. Wala na bang bagong issue? Medyo loading po kayo. Buffer. You really cannot put a good man down.
Mababait ang mga Marcos. Kahit anong gawin nyo, kahit anong sabihin nyo, hindi nila kayo papatulan. Buti na lang talaga BBM ako. Sobrang proud ako kay BBM. Hindi siya nagkakalat. Tignan nyo gaano kabobo at ka-war freak ang mga Lenny supporters. Nung nag-viral yung sinabi ng madam nila na i-accept daw ang vote buying, ang ginawa ng mga pinkish, nag-upload din sila, 'di ba, ng video about dun sa sinabi din ni BBM about vote buying. Mas pinatunayan nyo lang na tanga talaga yung ina nyo. Unang-una, sino ba ang lawyer? 'Di ba si Lenny? Pangalawa, sino ba ang Vice President ng buong Pilipinas? 'Di ba si Lenny? Wala namang posisyon ngayon si BBM sa gobyerno. Kahit i-compare nyo pa, bopols talaga yung ina nyo. Imagine niyo, lawyer, Vice President pa ng Pilipinas. Sinabihan tayo, natanggapin nyo. Oh my God. Hilong-hilo na ba kayo? Go, kaya nyo yan. Pinagmamayabang nyo yung credentials ni Lenny na lawyer daw siya. Inatisip grabe daw yung degree. Anyari, ba't di niya alam yung batas? Bagong resulta ng survey. Let me check, ha. Meron ako nito eh. Gusto kong tingnan yung detalye. Para nang sa ganun ay tama yung ating diskusyon. Let me see. I have the details of that eh. Sana ba yun? Iba pa ito eh. Yung survey, bukod pa ito doon sa survey na ginawa sa mga pharmaceutica, no, mga butika. Lumalabas mo kasi, kaya wala dyan si anong pangalan nito? Si Lenny dito. Tataka kayo, bakit tatlo lang? Kasi doon sa isang survey, private survey, uncommissioned, not commissioned. Ibig sabihin, walang umuto sa kanila, sila ang nag-survey because they wanted to get the pulse of the country. Ang lumalabas, leading talaga si Bongbong Marcos. Pero ang very surprising ay nag-number 2 na si Manny Pacquiao. Kaya inspired ito eh. Nasa Cebu siya ngayon. Talagang inspired si Manny Pacquiao. Because nalampasan niya si Dumagoso, nalampasan pa niya si Robredo sa bagong survey na ito at pangatlo si Dumagoso. Maganda rin ang si ina ng bayan, inanay mo, yun ang gusto niyo matawag eh, ay nasa pang-4 na pwesto. So kahit na anong paninira nila kay Bongbong, ewan ko bakit ba lalong tumataas. Tapos may isa pang survey, di ba? May isa pang survey, unahin na siguro natin yon, ma'am. Yung yan. Ito yung dumaan sa mga iba't ibang butika, nagkaroon ng mga form diyan. Grabe. Doon naman ang ginawa lang nila, dalawa lang pinagpilian. Actually, maraming pinagpilian, pero nasentro sa dalawa yung pulso ng bayan, ayan. Si Marcos, ang daming nag-participate na butika riyan, 35,230 votes. Si Madam Lenny, di naman kahihiya, nakakuha naman siya ng 980 votes. So, kita nyo? Konti lang naman ang diferensya, mga 34,000 ang pagitan nila. Yung 90 votes, napagatian niya ng iba't ibang kandidato. Sina Ping Lacson, Pacquiao, Dumagoso, at kung sino-sino pa. 1,200 drugstores nationwide ang pinaglagyan ng mga questionnaires. Okay, so yan ang sabi nga, what is the perfect science? The perfect science is math. Numbers cannot lie. Hindi pwede magsinungaling ang numero.
Kaya nga nung minagic ni Bautista, yung numero, hindi mo pwedeng questionin kasi numbers. Oh. Di ba sa Comelec? Oh, yan. So, yan ho ang mga pulso-pulso pa lang ng bayan yan. No? Oh, wala pa, matagal pa naman ng eleksyon. Maaring magbago yan, maaring lumala pa ang agwat. No? Paano, ano yun siya? Paano kung nakatulog sa gabi at kinabukasan iba? Kaya nga huwag kayong matulog. Huwag niyong gayahin si Drelon, natulog ng tulog, hindi alam na halos 500 na pala yung natapos na pier sa buong Pilipinas sa loob ng 5 taon. No? Kaya walang tulog, walang tulugan, sabi nga ni Kuya Germs. No? Pag huwag tayong ano yung sabi ng mga abogado ni Lenny? Kapag kayo ay nagkalat ng mga hindi magandang balita kay Lenny, we will demand you.